Bago pa man niya ibuka ang kanyang bibig, alam ko nang sisirain niya ang araw ko. Ang hindi ko alam, iyon pala ang magiging simula ng pagkasira at muling pagbuo ng buong buhay ko. Isang pangungusap lang mula sa kanya at gumuho ang mundong akala ko ay matatag ko ng kinatatayuan. Ang pangalan ko ay Marcus. At sa araw na iyon, sa gitna ng masayang fiesta ng aming bayan sa San Isidro, natutunan ko sa masakit na paraan kung gaano kalaki ang agwat ng langit at lupa. Ang lupa, iyan ang buhay ko. Amoy ng basang lupa tuwing madaling araw, ang init nito sa ilalim ng talampakan ko kapag katanghalian, at ang alikabok nito na kumakapit sa balat ko sa paglubog ng araw. Magsasaka ang tatay ko at magsasaka rin ang lolo ko. Sa ugat namin nananalaytay ang dugo ng mga taong ang palad ay kasing kapal at kasing gaspang ng lupang kanilang binubungkal. Iyon ang dangal namin. Iyon ang pagkatao ko. Maaga akong nagising ng araw na iyon kahit papista opisyal. Ang mga alaga naming hayop hindi naman alam kung ano ang fiesta. Kailangan pa rin nilang kumain. Matapos kong magpakain ng mga manok at baboy at mag-igib ng tubig mula sa poso, naligo ako at naghanda. Kahit papaano, fiesta. Isang araw ng pahinga. Isang araw para makalanghap ng ibang hangin bukod sa amoy ng bukid. Marcus, anak, tawag ni inay mula sa kusina. Ang amoy na niluluto niyang adobo at sinaing ay sumasalubong sa akin. Dahan-dahan ka sa paglakad mamaya, ha? Huwag kang gagawa ng ikapapahamak mo. Lagi yang paalala ni inay. Isang paalala na para bang may nakasulat sa noo ko na gulo. Umiti lang ako at lumapit sa kanya para magmano. Opo, nay. Magsisimba lang po ako, tapos siguro ay dadaan sa plaza para manood ng mga palaro. Inabutan niya ako ng 20 piso. Pamasahe mo sa tricycle. Huwag ka nang maglakad, ang init-init. Kaya ko pong lakarin, nay. Itabi niyo na iyan. Umiling siya at ipinilit ang lukot na pera sa palad ko. Basta. Sige na, humayo ka na at baka mahuli ka pa sa misa. Ang plaza ng San Isidro ay nag-uumapaw sa tao. Ang makukulay na banderitas ay nakasabit sa bawat poste, sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang ingay ng mga tugtugin mula sa perya, ang sigawan ng mga batang naglalaro, ang halakhakan ng mga magkakaibigan, lahat sila ay bumubuo ng isang masayang musika. Sa isang sulok, nakita ko ang ilang kakilala, mga kapwa ko magsasaka. Ninisian ko sila at mumiti rin sila pabalik. Sa mundong ito, magkakapantay kami. Pagkatapos ng misa, naglakad-lakad ako. Bumili ako ng isang basong malamig na sagot gulaman at humanap ng lugar kung saan ako makakaupo. Napadpad ako malapit sa entablado kung saan magaganap ang isang maliit na programa mamayang hapon. May mga monoblock chairs na nakahilera at umupo ako sa isa sa mga bakanting upuan sa likuran. Dito, tanaw ko ang lahat. At doon ko siya unang nakita ng malapitan. Si Freya. Freya de la Cruz. Ang kaisa-isang anak ni Mayor Alfonso de la Cruz. Kung ako ay lupa, siya ay langit. Nakatayo siya malapit sa entablado, napapaligiran ng kanyang mga kaibigan na halatang galing din sa mayayamang pamilya. Suot niya ay isang puting bestida na yari sa mamahaling tela, na tila hindi nababagay sa alikabok ng plaza. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng perpekto, at ang kanyang balat ay tila hindi pa nasisikatan ng araw. Bawat kilos niya, pino. Bawat ngiti niya, kalkulado. Hindi ko siya tinititigan, pero hindi ko rin maiwasang hindi mapatingin. Para siyang isang diamante sa gitna ng mga batong ilog. Maganda siya, walang duda. Pero may kung anong lamig sa kanyang mga mata, isang bagay na nagsasabing hindi siya kabilang dito, na mas mataas siya sa aming lahat. Isang matandang babae na naglalako ng kakanin ang lumapit sa grupo nila. May dala itong bilao na puno ng puto, kutsinta at sapin-sapin. Hisa, baka gusto ninyo. Masarap to, bagong luto, alok na matanda, ngiti-ngiti pa. Tiningnan siya ni Freya mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pandidiri. No, thank you, manang. We don't eat that. Ang paraan ng pagkasabi niya sa salitang idati ay parang isang maruming bagay. Nahihiyang umalis ang matanda. Ang mga kaibigan ni Freya ay nagtawanan ng mahina. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko para sa matanda. Anong masama sa kakanin? Iyon ang kinalakihan naming lahat. Hindi ko na sana papansinin pa.
Iinumin ko na lang sana ang sagot gulaman ko at aalis na. Ngunit tadhana nga naman mapaglaro. Sa pagtayo ko, hindi ko sinasadyang natabig ang isang bata na tumatakbo. Natapon ang natitira kong inumin, hindi sa damit ko, kundi sa sapatos ng isa sa mga kaibigan ni Freya. Napatigil ang lahat. What the hell, sigaw ng babae, gulat na napatingin sa kanyang puting-puting sapatos na may mansa na ngayon ng arnibal. Agad akong lumapit. Naku, pasensya na po, miss. Hindi ko po sinasadya. Kinuha ko ang panyo sa aking bulsa, isang panyong malinis pero halatang luma na, at akmang pupunasan ang sapatos niya. Don't touch me, mabilis niyang bawi sa kanyang paa, na para bang may ketong ako. Doon na pumasok sa eksena si Freya. Lumapit siya, at ang lamig sa kanyang mga mata ay tila nagyelo. Tiningnan niya ang sapatos ng kaibigan niya, at pagkatapos ay tiningnan niya ako. Ang kanyang tingin ay dumaan sa luma kong t-shirt, sa kupas kong pantalon, hanggang sa mga kamay na kahit anong kuskus ko ng sabon, ay may bakas pa rin ang lupa sa ilalim ng mga kuko. Ano nang nangyari dito, Beatrice? Tanong niya sa kaibigan niya, pero ang mga mata niya ay nakapako sa akin. This farmer spilled his drink on every new shoes, sambong ni Beatrice, ang boses ay puno ng galit. Farmer. Magsasaka. Sinabi niya ang salitang iyon na parang isang sumpa. Naramdaman ko ang mga mata ng mga tao sa paligid. Ang kaninang masayang bulungan ay napalitan ng panunukso. Muli akong nagsalita, mas mababa ang boses. Pasensya na po talaga. Aksidente lang po. Babayaran ko na la. Babayaran, isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Freya. Tawa na umalingaw sa buong paligid. Sa tingin mo ba, kaya mong bayaran yan? Do you even know how much those shoes cost? Baka katumbas na niyan ang kita mo sa buong taon ng pagbubungkal ng lupa. Parang isang malakas na sampal ang kanyang mga salita. Hindi dahil sa presyo ng sapatos, kundi dahil sa paraan ng kanyang paghamak sa pagkatao ko, sa trabaho ng pamilya ko, sa lahat ng kinakatawan ko. Freya, tama na yan, saway ng isa pa nilang kasama, na tila nakaramdam ng hiya. Pero hindi siya nakinig. Lumapit siya sa akin, isang hakbang na nagpabigat sa hangin. Look at your hands, Anya, ang boses ay kalmado pero puno ng lason. Madumi. Kadiri. People like you should just stay in the fields where you belong. Hindi kayo nababagay sa mga lugar na tulad nito. Katahimikan. Maging ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ko, mas malalim at mas masakit kaysa sa anumang patalim. Naramdaman ko ang pamumula ng aking mga tainga, ang panginginig ng aking mga kamay na hawak pa rin ang baso. Naramdaman ko ang tingin ng lahat, awa, pangungutya, pagkatsismis. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin na ang dumi sa kamay ko ang nagpapakain sa mga taong tulad niya. Gusto kong isigaw na mas marumi ang bibig niya kaysa sa mga kamay ko. Pero walang salitang lumabas. Ang dila ko ay parang naparalisa ng hiya. Ang hiya na itinuro sa amin ng aming mga magulang, ang huwag gumawa ng eksena, ang manahimik na lang, ang yumuko. Kaya yumuko ako. Pasensya na po, yun lang ang tanging salitang nagawa kong ibulong. Narinig ko ulit ang mahinang tawa niya. Umalis ka na sa harap namin. You're ruining the festive mood. Hindi ko na kailangang sabihan pa ng 2 beses. Mabilis akong tumalikod, hindi na lumingon pa. Naglakad ako palayo sa entablado, palayo sa plaza, palayo sa mga mapanghusgang mata. Ang bawat hakbang ko ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang ingay ng fiesta ay unti-unting humina sa aking pandinig, napalitan ng ugong sa loob ng aking ulo, ang boses ni Freya na paulit-ulit na tumutunog. People like you should just stay in the fields where you belong. Nagpatuloy ako sa paglakad, walang tiyak na direksyon. Nilagpasan ko ang terminal ng tricycle. Ayoko. Gusto kong maglakad. Gusto kong maramdaman ang init ng semento sa ilalim ng aking tsinelas. Gusto kong pagpawisan hanggang sa matuyo ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Galit. Iyon ang unang naramdaman ko. Isang nag-aalab na galit para kay Freya at sa lahat ng katulad niya na tumitingin sa amin na parang mga basura. Pero habang lumalakad ako, ang galit ay unti-unting napalitan ng ibang emosyon. Isang emosyon na mas mabigat at mas mapanira. Lungkot. Isang malalim na kalungkutan.
Lungkot para sa sarili ko, para sa pamilya ko, para sa lahat ng taong hinuhusgahan dahil lang sa estado ng kanilang buhay. Totoo ba ang sinabi niya? Nasa bukid lang ba talaga kami nababagay? Na hanggang doon na lang ba kami? Nakarating ako sa isang tulay na tumatawid sa isang maliit na ilog sa labas ng kabayanan. Sumandal ako sa barandilya at tumingin sa mabagal na agos ng tubig. Dito, walang nakakakita. Dito, malaya kong naramdaman ang bigat sa aking dibdib. Tiningnan ko ang aking mga palad. Mga palad na gaspang at may kalyo. Mga kamay na marumi ayon sa kanya. Pero ang mga kamay na ito ang nag-araro sa lupa para may anihin. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga ng hayop. Ang mga kamay na ito ang nagbuhat ng sako-sakong bigas. Ang mga kamay na ito, para sa akin, ay sagisag ng dangal. Pero sa mata niya, sagisag ito ng kahihiyan. Isang desisyon ang nabuo sa loob ko habang nakatayo ako roon, habang pinagmamasdan ko ang sarili kong refleksyon sa tubig. Isang desisyon na isinilang mula sa pinaghalong galit at lungkot. Hindi na ako papayag. Hindi na ako papayag na tapak-tapakan ng kahit sino. Hindi na ako papayag na ang tingin ng isang tulad ni Freya de la Cruz ang magdidikta kung sino ako at kung ano ang halaga ko. Sinabi niyang sa bukid lang ako nababagay. Mali siya. Aalis ako sa bukid na ito. Hindi dahil sa ikinakahiya ko ito, kundi dahil kailangan kong patunayan sa kanya, sa lahat, at higit sa lahat, sa sarili ko, na hindi ang lupa sa aking kamay ang hubog sa aking kinabukasan. Ako. Ako ang hubog sa kapalaran ko. Ito ang unang hakbang. Ang pagtanggap sa sakit at ang paggamit dito bilang gatong. Hindi ito pagtakas mula sa kahirapan. Ito ay pagtakas mula sa kaisipang mahirap lang ako. Huminga ako ng malalim at sa unang pagkakataon mula nang umalis ako sa plaza, itinuwid ko ang aking likod. Ang bigat sa aking dibdib ay naroon pa rin, pero hindi na ito bigat ng pagkatalo. Ito na ngayon ang bigat ng isang pangako. Isang araw, babalik ako sa bayang ito. At sa araw na iyon, kapag nag-cruise muli ang landas namin ni Freya de la Cruz, titingnan ko siya ng diretso sa mata. At hindi na ako ang yuyuko. Ang pangakong binitiwan ko sa tulay ay hindi naglaho kasama ng paglubog ng araw. Dinala ko ito pa uwi, isang mabigat ngunit nag-aalab na baga sa aking dibdib. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si inay na nag-aayos ng hapag. Si itay naman ay kararating lang din galing sa kung saan, pagod ang mukha pero ngumiti nang makita ako. "Oh, Marcos, anak. Kumusta ang fiesta?" tanong ni itay habang nagpupunas ng pawis sa noo. "Ayos lang po, tay. Masaya naman po," pagsisinungaling ko. Ayokong makita nila ang sugat na iniwan ng araw na ito. Ang sakit na naramdaman ko ay sa akin lang. Ang pangarap na nabuo mula rito ay para sa kanila. Habang kumakain kami ng adobong manok at kanin, tahimik lang ako. Ang isip ko ay lumilipad, naglalakbay sa mga posibleng daan na pwede kong tahakin. Paano? Saan ako magsisimula? Ang tanging alam ko lang ay ang pagbubungkal ng lupa. Iyon ang mundo ko. Ngunit ang mundong iyon, ayon kay Freya, ay napakaliit. Kinabukasan, ang galit at lungkot ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Mas maaga pa akong gumising kaysa sa tilaok ng mga manok. Ginawa ko ang lahat ng aking gawain ng may bagong sigla. Habang nagkakape kami ni itay sa aming munting balkonahe, tinanong ko siya. "Tay, may alam po ba kayong ibang trabaho bukod sa pagsasaka?" Napatigil siya sa paghigop ng kape. Tiningnan niya ako, may pagtataka sa kanyang mga mata. "Bakit mo naman naitanong, anak? Ayaw mo na ba sa bukid?" Umiling ako kaagad. "Hindi po sa ganun, tay. Gusto ko lang po subukan ang iba. Mag-ipon. Makatulong pa sa inyo ni inay." Bumuntong hininga si itay. "Ang buhay natin, Marcos, ay nakatali sa lupang ito. Mahirap humanap ng iba." Pero nag-isip siya ng malalim. "Narinig ko kay Mang Celso, kailangan daw ng mga bagong tauhan sa hasyenda ng mga De Villa. Mas malaki ang bigayan doon. Pero mas mabigat din daw ang trabaho. Hacienda de Villa. Iyon ang pinakamalaki at pinakamatagumpay na lupain sa buong probinsya. Ang may-ari nito, si Don Emmanuel de Villa, ay kilala bilang isang taong matalino, makatwiran, at may mabuting puso, kabaligtaran ng pamilya de la Cruz. "Sige po, Tay. Susubukan ko po doon," sabi ko, ang boses ay puno ng desisyon.
Sa mga sumunod na araw, ang buhay ko ay naging isang walang katapusang pagpupunyagi. Gigising ako ng madaling araw para tapusin ang gawain sa aming maliit na bukid, at pagkatapos ay maglalakad ako ng halos 1 oras para makarating sa Hacienda de Villa. Doon, sasabak ako sa mas mabibigat na gawain, pagbubuhat ng sako-sakong abono, pag-aayos ng mga patubig, pag-aani sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Uuwi ako ng pagod na halos gumagapang na sa sakit ng katawan, pero hindi ako nagreklamo. Bawat patak ng pawis, bawat kalyo na tumutubo sa aking palad, ay isang paalala ng aking layunin. Napansin ng kapatas ang aking kasipagan. Ikaw bata ka, iba ka, sabi niya sa akin isang hapon. Yung iba, 5:00 pa lang, nag-aayabang na. Ikaw, kahit tapos na ang oras, nagliligpit ka pa rin. Umiti lang ako. Kailangan pong magtrabaho ng maigi, tay. Isang araw, habang nag-aani kami ng mga mangga, isang itim at makintab na pick-up truck ang huminto malapit sa aming kinatatayuan. Bumaba mula rito ang isang matangkad na lalaki, nasa mga 50 anyos, may puti na ang ilang hibla ng buhok sa kanyang sentido, pero matipuno pa rin ang pangangatawan. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at maong, pero may aura siya ng kapangyarihan at respeto. Don Emmanuel, bati ng kapatas, sabay yuko ng bahagya. Si Don Emmanuel, ang may-ari ng lahat ng ito. Lumapit siya at kinamayan ang kapatas. Ang kanyang mga mata ay matyagang nagmasid sa paligid, sa mga puno at sa mga trabahador. At pagkatapos, ang mga mata niyang iyon ay tumuon sa akin. Sino itong batang ito, Roman? Bago yata siya, tanong ng Don, ang boses ay kalmado pero may bigat. Ah, si Marcos po, Don. Mga ilang linggo pa lang po dito. Pero masipag po yan. Sobrang sipag pagmamalaki ng kapatas. Tumango si Don Emmanuel at dahan-dahang lumapit sa akin. Naramdaman ko ang kaba. Naalala ko ang paglapit sa akin ni Freya sa plaza. Pero iba ito. Ang mga mata ng Don ay hindi mapanghusga, ang mga ito ay mausisa. Marcos, pag-ulit niya sa pangalan ko. Anak ka nina? Nina Lito at Celia po, Don, sagot ko, sinubukang itatag ang aking boses. Muling tumango ang Don, tila may inaalala. Ah, si Lito. Mabuting tao ang ama mo. Masipag din, bakit ka napadpad dito? Hindi ba't may sarili kayong lupa? Kailangan ko po ng dagdag na pagkakakitaan, Don. Para po makatulong sa kanila, paliwanag ko ng may katapatan. Tinitigan niya ako ng matagal, mula sa aking pawisang mukha hanggang sa aking mga kamay na hawak ang isang buslo ng mangga. Isang tingin na tila binabasa ang aking buong pagkatao. Pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya. Isang tunay na ngiti. Magpatuloy ka, sabi lang niya bago tumalikod at muling kinausap ang kapatas. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon, pero sapat na iyon para bigyan ako ng kakaibang lakas. Sa unang pagkakataon, isang taong mula sa kanilang mundo ang tumingin sa akin at hindi pandidiri ang nakita. Lumipas pa ang ilang linggo. Nasanay na ang katawan ko sa pagod. Naging regular na ang pagpunta ni Don Emmanuel sa bukid, at sa bawat pagpunta niya, palagi niya akong kinakausap. Mga simpleng tanong lang, kumusta ang tanim, malakas ba ang tubig, ano sa tingin ko ang dapat gawin para mas dumami ang bunga. At sinasagot ko siya ng buong katapatan, gamit ang mga kaalamang minana ko pa sa aking ama at lolo. Isang hapon, ipinatawag ako ni Roman, ang kapatas. Pinapatawag ka ni Don Emmanuel sa malaking bahay. Halos malaglag ang puso ko. Ano ang nagawa ko? May mali ba akong nasabi? Kinakabahang naglakad ako papunta sa mansyon na dati ay sa malayo ko lang tinitingnan. Ito ay isang malaking puting bahay na may malawak na hardin. Pagpasok ko, isang katulong ang sumalubong sa akin at dinala ako sa isang silid na puno ng mga libro. Ang amoy ng papel at katad ay nanunuot sa hangin. Nakaupo si Don Emmanuel sa isang malaking silya, nagbabasa. Nang makita niya ako, isinara niya ang libro at itinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Maupo ka, Marcos. Nanginginig akong umupo. Huwag kang kabahan, iho. Wala kang ginawang masama, sabi niya, tila nabasa ang aking isip. Sa katunayan, kaya kita ipinatawag ay dahil mayroon akong nakikitang mabuti sa iyo. Huminga siya ng malalim. Matagal na kitang inoobserbahan, Marcos. Nakikita ko ang kasipagan mo.
Pero higit pa doon, nakikita ko ang talino sa iyong mga mata. At ang gutom-gutom na matuto at umangat sa buhay. Tama ba ako? Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Ang asawa ko ay pumanaw na ilang taon na ang nakalilipas. Ang mga anak ko, nasa ibang bansa na at may sari-sarili ng pamilya. Mag-isa na lang ako dito sa malaking bahay na ito, pagpapatuloy niya, ang boses ay may bahid ng lungkot. Nakikita ko sa iyo ang sarili ko noong bata pa ako. Isang binatang may pangarap pero walang paraan para abutin iyon. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataon, Marcus. Isang tunay na pagkakataon. Napakunot ang noo ko. Pipo, gusto kong tumira ka dito sa akin. Dito sa bahay na ito. Ituturing kitang parang sarili kong anak. Pag-aaralin kita. Hindi sa pagbubungkal ng lupa dahil alam mo na iyan. Pag-aaralin kita sa eskwelahan, sa kolehiyo. Ituturo ko sa iyo kung paano patakbuhin ang negosyong ito. Ang gusto ko lang kapalit ay ang iyong katapatan at ang iyong pangako na hindi mo sasayangin ang oportunidad na ito. Natulala ako. Ang mga salita niya ay parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ko. Ako. Titira dito. Mag-aaral sa kolehiyo. Ito ba ay isang panaginip? Doon hindi ko po alam ang sasabihin ko. Napakalaking bagay po niyan. Ang mga magulang ko po di. Nakausap ko na sila kaninang umaga, pagputol niya sa akin. Gulat akong napatingin sa kanya. Pumayag sila. Sabi ng ama mo, matagal mo na raw gustong subukan ang ibang landas. Alam nilang para ito sa kinabukasan mo. Ngumiti siya. Ang tanong na lang ay, ikaw, Marcus, gusto mo ba? Ang mga luha na pinigilan ko sa plaza, ang mga luhang tinuyo ko sa ilalim ng araw, ay bigla na lang bumagsak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat at pag-asa. Sa isang iglap, ang pader na tila napakataas at imposibleng akyatin ay nagkaroon ng isang malaking pinto. At ang pintong iyon ay binuksan para sa akin. Tumango ako ng paulit-ulit, hindi na makapagsalita dahil sa hikbi. Oo po, Don. Gustong-gusto ko po. Iyon ang simula ng aking bagong buhay. Ang paglipat sa bahay ni Don Emmanuel ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang maliit naming kubo ay napalitan ng isang mansyon. Ang banig ay napalitan ng malambot na kama. Ang pagkain gamit ang kamay ay napalitan ng paggamit ng kubyerto sa isang mahabang mesa. Naging mahirap ang pag-a-adjust. May mga gabing hindi ako makatulog, iniisip kung karapat-dapat ba ako sa lahat ng ito. Pero si Don Emmanuel, na pinilit kong tawaging Tito Emmanuel, ay naging isang tunay na ama sa akin. Naging matyaga siya sa pagtuturo. Ipinakilala niya sa akin ang mundo ng mga libro, ng negosyo, ng mga numero. Tinuruan niya akong magsalita ng may kumpiyansa, maglakad ng may tindig. Isang gabi, dinala niya ako sa isang social event sa Kapitolyo, isang salo-salo para sa mga negosyante at politiko sa probinsya. Ito ang unang beses na nakasuot ako ng barong. Pakiramdam ko ay hindi ako komportable, na para bang isa akong impostor. Relax, Marcos. You belong here as much as anyone else, bulong ni Tito Emmanuel sa akin. At doon, sa gitna ng mga nagtatawa ng mayayaman, nakita ko siya. Si Freya. Nakatayo siya kasama ang kanyang ama, si Mayor de la Cruz. Suot niya ay isang eleganteng itim na gown. Mas maganda pa siya kaysa sa huli naming pagkikita. Nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Isang pagtataka. Siguro ay sinusubukan niyang alalahanin kung saan niya nakita ang pamilyar, ngunit gusgusing mukha na ito. Lumapit ang grupo nila sa amin para batiin si Tito Emmanuel. Don Emmanuel, isang karangalan na makita ka rito, bati ni Mayor de la Cruz, nakipagkamay sa aking tito. Mayor, simpleng tugon ni Tito Emmanuel. Napunta ang tingin ni Freya sa akin. May biglang kislap ng pagkakilala sa kanyang mga mata, na agad na palitan ng paghamak. Ang parehong tingin na ibinigay niya sa akin sa plaza. At sino naman itong kasama mo, Don? Tanong ni Mayor. Bago pa man makasagot si Tito Emmanuel, inunahan na siya ni Freya. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oh, I remember him. Siya yung magsasaka sa fiesta, di ba? Anong ginagawa ng isang katulad niya dito? Ang mga salita niya ay kasing talas pa rin. Pero sa pagkakataong ito, may nag-iba.
Ang dating Marcos ay yuyuko. Ang dating Marcos ay manginginig sa hiya. Ang dating Marcos ay tatakbo palayo. Pero ang Marcos na nakatayo roon ngayon, sa tabi ni Don Emmanuel, ay huminga lang ng malalim. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Walang galit. Walang takot. Tanging isang kalmadong katahimikan. Hindi ako ngumiti. Hindi rin ako sumimangot. Tiningnan ko lang siya, hinahayaan siyang makita na ang kanyang mga salita ay wala ng epekto sa akin. Para lang siyang hangin. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan ito. Inaasahan niyang masusukol niya ako, na mapapahiya niya ako ulit. Pero nabigo siya. Umiti si Tito Emmanuel at inilagay ang isang kamay sa aking balikat. Isang kilos na puno ng suporta at pag-angkin. Mayor Freya, I'd like you to meet Marcos. He's Julie Ward. Islay adopted son. Ang pagkabigla sa mukha ni Freya ay napalitan ng lubos na di paniniwala. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Tiningnan niya ako, pagkatapos ay si Tito Emmanuel at pabalik ulit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, paano? Hindi na ako nagsalita. Isang simpleng tango lang ang ibinigay ko sa kanila bago ko ibinaling ang aking atensyon sa ibang bisita na para bang ang pag-uusap namin ay tapos na. Sa sulok ng aking mata, nakita kong naiwan si Freya na nakatayo roon, gulong-gulo. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang talunan sa aming paghaharap. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa aking malambot na kama, hindi na ako nakaramdam ng pagiging impostor. Ang pag-asa na dati ay isang maliit na ningas lang ay isa ng nagliliyab na apoy. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Pero sa wakas, mayroon na akong sandata, pagkakataon, kaalaman, at isang bagong tuklas na kumpiyansa. At iyon, alam kong sapat na. Ang mga taon ay lumipas na parang isang mabilis na agos ng ilog. Ang binatang si Marcos na puno ng alikabok ng bukid ay unti-unting nabura, napalitan ng isang lalaking ang dala-dala ay mga libro at ledger. Tinupad ni Tito Emmanuel ang kanyang pangako. Ipinasok niya ako sa isang magandang unibersidad sa Maynila para mag-aral ng agribusiness management. Mahirap sa simula. Ang ingay ng syudad ay nakakabingi kumpara sa katahimikan ng probinsya. Ang bilis ng buhay ay nakakahapo. Ngunit ang bawat pagsubok, ang bawat gabing puyat sa pag-aaral, ay nagsilbing panggatong sa apoy na sinindihan ng mga salita ni Freya noon. Sa tuwing umuuwi ako sa San Isidro tuwing bakasyon, hindi na ako sa maliit naming kubo tumutuloy, kundi sa mansyon ni Tito Emmanuel. Ang mga magulang ko, bagamat nangulila, ay buo ang suporta. Ang dating gusgusing bahay namin ay napalitan na ng isang konkretong tahanan, salamat sa tulong ni Tito Emmanuel at sa kaunting naipon ko mula sa allowance na ibinibigay niya. Sa bawat pag-uwi ko, nakikita ko ang pagmamalaki sa kanilang mga mata, at iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Sa loob ng hasyenda, ako ay hindi na lang isang ordinaryong trabahador. Ako na ang kanang kamay ni Tito Emmanuel. Sa ilalim ng kanyang gabay, natutunan kong magpatakbo ng negosyo. Nag-implementa ako ng mga bagong sistema sa irigasyon, naghanap ng mga bagong merkado para sa aming mga produkto, at nakipag-usap sa mga malalaking kumpanya. May mga pagkakataong nagkakamali ako, mga desisyong nauwi sa pagkalugi. Ngunit sa bawat pagkatalo, nandoon si Tito Emmanuel para sabihin, ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatuto, Marcos. Ang mahalaga ay bumangon ka at subukang muli. At bumabangon ako. Lagi. Ngunit sa gitna ng aking abalang mundo, sa gitna ng aking mga tagumpay at kabiguan, may isang liwanag na nagsimulang tumanglao sa aking buhay. Isang liwanag na hindi ko inaasahan, ngunit unti-unti kong hinahanap-hanap. Ang pangalan niya ay Jenny. Si Jenny ay apo ng matagal ng kasambahay sa mansyon, si Nanay Cedes. Lumaki siya sa loob ng hasyenda, katulad ng kanyang lola. Isa siyang simpleng babae na may ngiting kayang magpagaan ng kahit anong bigat sa dibdib. Hindi siya kasing ganda ni Freya kung ang pag-uusapan ay ang perpektong kutis o eleganteng pananamit. Ang ganda ni Jenny ay nasa kanyang mga matang puno ng kabutihan at pag-unawa. Ang ganda niya ay nasa kanyang mga kamay na hindi takot magtrabaho, maglaba, magluto, o kahit pa mag-alaga ng mga halaman sa hardin. Noong mga unang taon ko sa mansyon, halos hindi kami nagpapansinan. Isa lang siya sa mga anino na tahimik na gumagalaw sa malaking bahay.
Ngunit habang tumatagal, nagsimula ko siyang mapansin. Napapansin ko siya tuwing umaga, kapag naghahanda siya ng kape para kay Tito Emmanuel, at palihim niyang inilalagay ang isang tasa sa labas ng pinto ng aking silid-aralan, alam niyang doon ako nagpupuyat. Walang salita, isang simpleng tapik lang sa pinto. Napapansin ko siya tuwing hapon, kapag pagod na pagod akong umuuwi galing sa bukid, at sasalubungin niya ako ng isang baso ng malamig na tubig at isang platito ng kakaning siya mismo ang gumawa. Para lumakas ka, Kuya Marcos, sabi niya, ang boses ay mahina at mahiyain. Isang gabi, bumagsak ako sa isang major exam, isang mahalagang pagsusulit na pinagpuyatan ko ng husto, pero hindi ko pa rin naipasa. Umuwi ako sa probinsya na bagsak ang balikat at puno ng pagkadismaya sa sarili. Nagkulong ako sa aking kwarto, ayokong makita ang kahit sino. Pakiramdam ko, binigo ko si Tito Emmanuel. Binigo ko ang aking mga magulang. Maya-maya, may kumatok. Hindi ko pinansin. Kumatok ulit. Kuya Marcos, boses ni Jenny. Naghapunan na po kayo? Busog ako, malamig kong sagot. Narinig ko ang isang buntong hininga mula sa labas. Pagkatapos, ang tunog ng isang tray na inilalapag sa sahig. Nag-iwan na lang po ako ng pagkain dito sa labas. Paborito niyo po, sinigang. Buksan niyo na lang po kapag nagutom kayo. Hindi na siya nagsalita pa at umalis na. Ngunit ang simpleng gesto na iyon ay parang isang sinag ng araw na tumago sa kadiliman ng aking kwarto. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Nandoon nga ang tray, may takip pa para hindi lumamig ang pagkain. Umupo ako sa sahig at nagsimulang kumain. Kasabay ng bawat subo ng mainit na sabaw ay ang unti-unting paggaan ng aking pakiramdam. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa kaalamang may isang taong nagmamalasakit. Kinabukasan, hinanap ko siya sa hardin. Nagdidilig siya ng mga rosas, ang paboritong bulaklak ng yumaong asawa ni Tito Emmanuel. Jenny, tawag ko. Lumingon siya, nabigla. Kuya Marcos. Ayos na po ba kayo? Lumapit ako. Salamat sa pagkain kagabi. At pasensya na kung naging masungit ako. Ngumiti siya. Iyong ngiti na parang kayang burahin ang lahat ng problema sa mundo. Wala po yon. Alam ko pong pagod lang kayo. Normal lang po na malungkot kapag nadadapa. Ang mahalaga, tatayo ulit. Ang mga salitang iyon. Simple, pero tumama sa akin. Paano mo nalaman? Ang alin po? Nakailangan kong marinig yan. Nagkibit balikat siya. Lahat naman po tayo, kailangan marinig yan paminsan-minsan. Mula noon, nagbago ang lahat. Nagsimula kaming mag-usap. Hindi na lang tungkol sa kape o pagkain. Nag-uusap kami tungkol sa aming mga pangarap. Nalaman kong pangarap niyang maging isang guro, pero kinailangan niyang huminto sa pag-aaral para tulungan ang kanyang lola. Nalaman kong mahilig siyang magbasa ng mga nobela tuwing gabi at paborito niya ang mga kwentong may masayang katapusan. Naging magkaibigan kami. Sa tuwing umuuwi ako, siya ang una kong hinahanap. Maglalakad kami sa hasyenda, magkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa Maynila at sa mga tsismis sa San Isidro. Sa piling niya, nakakalimutan ko ang bigat ng mundo. Sa piling niya, ako lang si Marcos. Hindi ang ampon ni Don Emmanuel. Hindi ang magsasakang hinamak ni Freya. Ako lang. Isang hapon, habang naglalakad kami sa tabi ng ilog na malapit sa hasyenda, nadulas ako sa isang maputik na bato. Agad niya akong inalalayan. Dahan-dahan, kuya, sabi niya, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa braso ko. Napatitig ako sa kanya. Ang lapit ng aming mga mukha. Naamoy ko ang banayad na samyo ng sabon at araw sa kanyang balat. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, isang damdamin ang biglang umusbong sa aking puso. Isang damdamin na mas malakas pa sa pasasalamat, mas malalim pa sa pagkakaibigan. Kilig. Isang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Bigla akong nailang at mabilis na tumayo ng tuwid. Salamat, sabi ko, umiiwas ng tingin. Ngumiti lang siya, tila walang kamalay-malay sa epekto niya sa akin, at nagpatuloy sa paglalakad. Pero ako, naiwan akong nakatayo doon tulala. Pag-ibig na ba ito? Ang ideya ay parehong nakakakilig at nakakatakot. Minamahal ko ang kabutihan ni Jenny. Ang kanyang simpleng pananaw sa buhay.
Ang kanyang walang sawang suporta. Sa kanya, nakahanap ako ng kapayapaan na hindi ko kailanman naramdaman. Ngunit kasabay ng kilig ay ang lungkot. Isang pamilyar na lungkot na nag-uugat sa nakaraan. Ang multo ni Freya at ng kanyang mga salita ay bumabalik. People like you should just stay in the fields where you belong. Kahit anong pag-angat ko sa buhay, kahit anong tagumpay ang makamit ko, sa kaibuturan ng aking puso, naroon pa rin ang takot. Ang takot na baka tama siya. Na baka sa huli, isa pa rin akong talunan. Paano ako magmamahal ng isang taong kasing dalisay ni Jenny kung ang sarili kong puso ay may bahid pa rin ng galit at insiguridad? Paano kung masaktan ko siya? Paano kung ang mga demonyo ng aking nakaraan ay idamay siya? Si Jenny ay isang anghel. Karapat-dapat siya sa isang pag-ibig na puro at walang duda. Isang pag-ibig na hindi ko sigurado kung kaya kong ibigay. Nagsimula akong umiwas. Hindi ko na siya gaanong kinakausap. Kapag nagkakasalubong kami, ngingiti lang ako ng pilit at magmamadaling umalis. Nakikita ko ang pagtataka at lungkot sa kanyang mga mata sa tuwing ginagawa ko iyon, at bawat tingin niyang iyon ay parang isang patalim na tumutusok sa aking dibdib. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa library, pumasok siya. May dala siyang kape. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya ito basta iniwan sa labas. Pumasok siya at inilapag ito sa mesa ko. Kuya Marcos, sabi niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. May nagawa po ba akong mali? Bakit niyo po ako iniiwasan? Hindi ako makatingin sa kanya. Ipinagpatuloy ko ang pagbasa sa libro, kahit pa ang mga letra ay lumalabo na sa aking paningin. Wala. Busy lang ako. Hindi po ako naniniwala, git niya. Dati, kahit gaano kayo kabisi, may oras kayo para sa akin. Ngayon parang hangin na lang ako. Naramdaman ko ang pagtayo niya sa tabi ko. Kung ayaw niya na po akong maging kaibigan, sabihin niyo lang po ng diretsyo. Tatanggapin ko po. Mas masakit po kasi yung ganito. Yung hindi ko alam kung ano ng dahilan. Ang bawat salita niya ay isang suntok sa aking konsensya. Nag-angat ako ng tingin. Nakita ko ang mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ko. Hindi sa'yo ang problema, Jenny, sabi ko, ang boses ko ay basag. Sa akin. Umupo siya sa tapat ko. Kung ganon, hayaan niyo po akong tulungan kayo. Hayaan niyo po akong makinig. At doon, sa katahimikan ng library, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang panghahamak ni Freya. Ang sakit at hiya. Ang pangakong binitiwan ko sa sarili. Ang takot na baka hindi ko pa rin tuluyang natatakasan ang anino ng aking nakaraan. Ang takot na baka hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Nakinig lang siya. Hindi nagsalita, hindi pumutol. Hinayaan niya lang akong ilabas ang lahat ng bigat na matagal ko nang kinikimkim. Nang matapos ako, ang katahimikan ay bumalot sa aming dalawa. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay na nakapatong sa mesa. Ang kanyang mga daliri ay isinara sa paligid ng aking mga palad, ang parehong mga palad na minsan kong ikinahiya. Ang init ng kanyang balat ay tila nagbigay ng lunas sa mga sugat na hindi nakikita. Kuya Marcos, bulong niya, ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi ko pa nakikita dati. Hindi ka talunan. Ang taong talunan, sumusuko. Pero ikaw, lumaban ka. At lumalaban ka pa rin. Para sa akin, ikaw ang pinakamatapang na taong kilala ko. Tumingin siya sa aming mga kamay na magkahawak. At itong mga kamay na to, sabi niya, hinigpitan ang hawak, hindi ito nakakahiya. Ito ang mga kamay na nagsikap. Ito ang mga kamay na bumangon. Ito ang mga kamay na gusto kong hawakan habang buhay. Ang puso ko, na matagal nang nababalot ng takot at pagdududa, ay biglang nakahanap ng tahanan. Ang pag-ibig na kinatatakutan ko ay siya palang magiging lunas ko. Sa gabing iyon, sa harap ni Jenny, natalo ko ang isang malaking bahagi ng aking nakaraan. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong handa na akong magmahal. Ang pag-amin ni Jenny sa library ang naging simula ng pinakamasayang yugto ng aking buhay. Ang mga pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso ay tuluyan ng gumuho, at ang pag-ibig na dati kong kinatatakutan ay malaya ko ng niyakap. Naging kami ni Jenny. Ang aming relasyon ay isang sikretong alam ng buong hasyenda,
Mula kay Tito Emmanuel na nakangiting nagkikibit balikat lang, hanggang kay Nana Isedes na may kasamang panunukso ang bawat tingin. At sa iba pang mga kasamahan na halata ang kilig sa tuwing nakikita kaming magkasama. Naging inspirasyon ko si Jenny. Dahil sa kanya, mas lalo akong nagsikap. Natapos ko ang aking pag-aaral sa Maynila na may karangalan. Pagbalik ko sa San Isidro, buong puso kong ibinuhos ang aking oras at talino sa pagpapalago ng Hacienda de Villa. Sa ilalim ng aking pamamahala at sa patuloy na gabay ni Tito Emmanuel, dumoble ang aming ani at kita. Naging kilala ang aming mga produkto hindi lang sa probinsya, kundi maging sa mga malalaking supermarket sa syudad. Ako na si Sir Marcos, sa mga manggagawa, isang pangalang hindi ko hiniling pero ibinigay nila ng may respeto. Ang dating magsasakang hinamak ay isa ng matagumpay na agribusiness manager. Akala ko, tuluyan ko nang nailibing ang nakaraan. Akala ko, ang anino ni Freya de la Cruz ay isa na lang malayong alaala. Ngunit ang nakaraan, gaano mo man kabilis takbuhan, ay laging may paraan para habulin ka. Nagsimula ito sa isang balita. Si Mayor Alfonso de la Cruz ay nagkasakit ng malubha. Dahil dito, ang kanyang kaisa-isang anak na si Freya, na matagal nang namamalagi sa Amerika, ay napilitang umuwi para asikasuhin ang kanilang pamilya at mga naiwang negosyo, mga negosyong unti-unti na palang nalulugi. Nang marinig ko ang balita, isang kakaibang kaba ang gumapang sa aking dibdib. Handa na ba akong harapin siya muli? Huwag mo siyang isipin, sabi sa akin ni Jenny isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, ang paborito naming tagpuan. Hinawakan niya ang aking kamay. Iba ka na ngayon, Marcos. Hindi ka na niya kayang saktan. Gusto kong maniwala sa kanya. Ngunit may isang bahagi sa akin na nagdududa pa rin. Ang aming unang muling pagtatagpo ay hindi ko inaasahan. Nasa opisina ako, abala sa pag-aaral ng mga bagong farm equipment catalog, nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang sekretarya ko, si Liza, na namumutla. Sir Marcos, may bisita po kayo. Bago pa ako makapagtanong kung sino, isang boses mula sa likuran ni Liza ang sumagot, isang boses na pamilyar at nakakakilabot. Long time no see, farmer. Napatingala ako. Doon, nakatayo sa may pintuan, ay si Freya. Mas gumanda siya, mas naging sopistikada. Suot niya ay isang kulay krem na business suit, isang blazer at pencil skirt na perpektong bumagay sa kanyang balingkinitang katawan. Ang kanyang maitim na buhok ay nakatali sa isang formal na buns, at ang kanyang mukha ay may magaang na kolorite na mas lalong nagpatingkad sa kanyang matapang na ganda. Ang stiletto heels niya ay marahang tumutunog sa sementadong sahig, at may dala siyang isang mamahaling leather handbag. Para siyang lumabas mula sa isang business magazine. Ang salitang key farmer ay binitiwan niya ng may diin, isang laso na dahan-dahang gumapang sa hangin. Naramdaman ko ang pag-igting ng aking panga. Ang sugat na akala ko'y naghilom na ay biglang kumirot. Ngunit kasabay ng kirot ay ang pag-alab ng isang pamilyar na damdamin, galit. Pero hindi na ito ang galit ng isang walang laban na bata. Ito ay ang galit ng isang haring binasto sa sarili niyang kaharian. Kalmado kong ibinaba ang aking ballpen. Tiningnan ko si Liza na nakatayo pa rin doon, hindi alam ang gagawin. Liza, salamat. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Iwan mo lang kaming dalawa, sabi ko, ang boses ko ay matatag at hindi nanginginig. Mabilis na tumango si Liza at halos takbuhin ang pinto palabas, isinara ito ng may pag-iingat. Iniangat ko ang aking tingin pabalik kay Freya. Hindi ako tumayo. Sumandal ako sa aking swivel chair, isang kilos na sinadya kong gawin para ipakita kung sino ang may kontrol sa lugar na ito. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, hinahayaan siyang makita na ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang yuyukong binatilyo sa plaza. Freya, sabi ko, hindi gumagamit ng anumang magalang na tawag. Anong hangin ang nagdala sa iyo dito? Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pumasok siya at iginala ang kanyang tingin sa loob ng aking opisina, sa mga estante ng libro, sa mga papeles sa aking mesa, sa maliit na painting ng bukirin na nakasabit sa dingding. Jason, nice office, sabi niya, habang hinahaplos ng kanyang daliri ang isang leather-bound na libro. Hindi ko akalain na ang isang magsasaka ay aabot sa ganito. Don Emmanuel has been very, very generous. Sobrang swerte mo. Bawat salita niya ay isang patutsada,
Isang paraan para ipamukha sa akin na lahat ng ito ay hindi ko pinaghirapan, kundi bigay lang. Hindi ako kumibo. Hinintay ko siyang sabihin ang tunay niyang pakay. Alam kong hindi siya naparito para lang mang-insulto. Huminto siya sa harap ng aking mesa, ipinatong ang kanyang mamahaling bag dito na para bang pag-aari niya ang lugar. I'm here on business, Marcos. Anong klaseng business? Tanong ko, pinanatiling walang emosyon ang aking mukha. As you know, ako na ang namamahala sa mga negosyo ng pamilya namin habang nagpapagaling si Daddy, panimula niya. The De La Cruz Groceries needs a stable, high-quality supplier of fresh produce. At alam naman nating lahat na ang Hacienda de Villa ang pinakamagaling ngayon. Isang papuri. Ngunit alam kong may kasunod na lason ito. And so, I'm offering you an exclusive contract. Kayo ang magiging sole supplier ng lahat ng branches namin. It's a big deal. Isang malaking karangalan para sa hacienda. At ano ang kapalit ng karangalan na yan? Tanong ko, alam na alam kung saan ito patungo. Sumandal siya sa aking mesa, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng huwad na kabaitan. Simple lang. Dahil sa laki ng volume na kukunin namin, kailangan namin ng paborableng presyo. Let's say 30% discount from your current market price. At dahil kailangan naming i-manage ang aming cash flow, kailangan namin ng 120-day payment term. Natawa ako. Hindi isang malakas na tawa, kundi isang mahinang tawa na puno ng di paniniwala. Ang alok niya ay hindi lang hindi makatwiran, ito ay isang insulto sa aking talino. Gusto niya kaming magtrabaho ng halos libre at bayaran kami pagkatapos ng 4 na buwan. Gusto niyang gamitin ang aming kapital para isalba ang kanyang naluluging negosyo. Nawala ang ngiti sa mukha ni Freya. What's so funny? Ikaw, sagot ko, itinuwid ang aking upo. You walk in here, insult me, and then you present an offer that is not just ridiculous, but downright predatory. Akala mo ba tanga ang kausap mo? Namula ang kanyang mukha sa galit. How dare you? Hindi mo ba nakikita ang oportunidad na binibigay ko? Kami ang De La Cruz. Ang nakikita ko ay isang desperadong negosyante na sinusubukang gamitin ang pangalan ng pamilya niya para man lamang, diretsahan kong sabi. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Freya, ang standard terms namin para sa bulk orders ay 0% discount at 30-day payment. Walang exceptions. Kung seryoso ka sa negosyo, dapat alam mo yan. Kung hindi, baka dapat bumalik ka na lang sa Amerika. Ang bawat salita ko ay tila isang sampal sa kanya. Ang kanyang pagkukunwaring kalmado ay tuluyang gumuho. Walang hiya ka, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw sa loob ng opisina. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Isang hamak na ampon. Isang magsasaka na pinalad lang. Kung hindi dahil kay Don Emmanuel, nagkakamot ka pa rin ng putik sa bukid ngayon. Tumayo ako. Sa unang pagkakataon, ako naman ang tumingin sa kanya mula sa itaas. Ang tangkad ko ay mas higit sa kanya, lalo na ngayong ako ang nangingibabaw sa sitwasyon. Tama ka, mahinahon kong sabi, na lalong ikinagulat niya. Isa akong magsasaka. At ipinagmamalaki ko iyon. Dahil ang pagiging magsasaka ang nagturo sa akin ng halaga ng bawat butil ng pawis. Hindi tulad mo na ang alam lang ay anihin ang itinanim ng iba. Lumapit ako sa kanya, hakbang-hakbang, hanggang sa isang dipa na lang ang pagitan namin. Ang tapang niya ay unti-unting napalitan ng bahagyang takot. Alam ko ang tunay mong pakay, Freya, bulong ko, ang boses ko ay mababa pero puno ng diin. Hindi lang ito tungkol sa murang gulay. Alam kong nalulugi na ang negosyo ninyo. Ang gusto mo ay itali ang aming produksyon sa'yo, guluhin ang aming supply chain, at sirain ang relasyon namin sa iba naming kliyente. Gusto mong hilahin kami pababa kasama mo. Gusto mong patunayan sa lahat, lalo na kay Tito Emmanuel, na nagkamali siya ng pagtitiwala sa akin. Natigilan siya. Ang pagkagulat at pagkabisto ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Paano ko nalaman? Hindi niya alam na sa loob ng ilang taon, pinag-aralan ko hindi lang ang pagpapatakbo ng hacienda, kundi pati na rin ang bawat galaw ng mga posibleng kakumpetensya, kasama na ang pamilya niya. Hindi ka lang nandito para makipagnegosyo, pagpapatuloy ko. Nandito ka para sa isang personal na laban. At pasensya ka na,
pero wala akong panahon para sa mga laro mo. Tumalikod ako at bumalik sa aking mesa. Kung wala ka ng ibang sasabihin, marami pa akong trabaho. Liza will show you the way out. Nanginig ang kanyang mga labi sa galit at kahihiyan. Kinuha niya ang kanyang bag mula sa mesa. Hindi pa tayo tapos, Marcos, sabi niya, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. May mga paraan para makuha ang gusto ko. At pagkatapos ay mabilis siyang lumabas ng pinto, ibinagsak ito ng malakas. Naiwan akong nakatayo, ang aking puso ay kumakabog ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa pinaghalong galit at tagumpay. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang aking sarili. Maya-maya, bumukas ulit ang pinto, pero mas dahan-dahan sa pagkakataong ito. Si Jenny. May dala siyang isang tray na may tasa ng kape at isang platito ng bibingka. Narinig ko ang sigaw at kalabog, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Okay ka lang ba, Marcos? Inilapag niya ang tray sa mesa at lumapit sa akin. Agad kong hinawakan ang kanyang mga kamay, ang init nito ay tila isang lunas sa lamig na iniwan ni Freya. Si Freya, sabi ko lang. Tumango siya, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pag-unawa at bahagyang galit para sa akin. Anong ginawa niya? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang insulto, ang hindi makatwirang alok, at ang natuklasan kong tunay na pakana niya. Habang nagsasalita ako, ang pag-aalala sa mukha ni Jenny ay napalitan ng paghanga. Nang matapos ako, hinigpitan niya ang hawak sa aking mga kamay. Ang galing mo, bulong niya. Hindi ka nagpadaig sa kanya. Hindi mo hinayaang tapakan kanya ulit. Ibang-iba ka na talaga sa Marcos na nakilala ko noon. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. I'm so proud of you. Ang mga salitang iyon na nagmula sa kanya ay mas matimbang kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo. Ang kanyang suporta ang tunay kong sandata. Niyakap ko siya ng mahigpit, inilagak ang aking mukha sa kanyang balikat, at nilanghap ang kanyang pamilyar na amoy na nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Sa mga bisig ni Jenny, naramdaman kong ligtas ako. Ngunit habang nakayakap ako sa kanya, ang mga huling salita ni Freya ay umalinggaw-ngao sa aking isipan. Hindi pa tayo tapos. May mga paraan para makuha ang gusto ko. Alam kong hindi iyon isang basta-bastang banta. Isang bagong laban ang kasisimula pa lang. At sa pagkakataong ito, alam kong mas marumi at mas mapanganib ang lalaruin niya. Ang banta ni Freya ay hindi na natiling isang alinggaw-ngao lamang. Sa mga sumunod na linggo, naramdaman namin ang kanyang mga galamay na dahan-dahang gumagapang para sirain kami. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay. Ang ilang matagal na naming kliyente sa bayan ay biglang nag-atubiling kumuha ng suplay mula sa amin, may nagbulong daw na hindi na sariwa ang aming mga produkto. May mga chismis na kumalat na pinagsasamantalahan ko raw ang mga manggagawa sa hasyenda na binabarat ko ang kanilang sahod. Lahat ay kasinungalingan, ngunit ang laso ng chismis ay mabilis kumalat sa isang maliit na bayan. Mas lumala ang sitwasyon ng isa sa aming mga delivery truck ang aksidenteng nasiraan sa gitna ng daan, dahilan para mabulok ang isang buong kargamento ng gulay na patungo sana sa isang malaking kliyente sa Maynila. Ang driver ng usisain ay umamin na binigyan siya ng malaking halaga ng isang taong hindi niya pinangalanan para sadyaing sirain ang makina. Galit. Iyon ang naramdaman ko. Isang nag-aalab na galit na pinipigilan kong sumabog. Alam kong si Freya ang nasa likod ng lahat ng ito. Ngunit wala akong matibay na ebidensya. Ang kanyang mga galaw ay tuso at kalkulado, palaging may isang taong ginagamit para gawin ang maruruming trabaho. Huminahon ka, Marcos, payo sa akin ni Tito Emmanuel isang gabi habang nag-uusap kami sa kanyang study. Ito mismo ang gusto niyang mangyari. Gusto kanyang makitang magkamali dahil sa galit. Huwag mong ibigay sa kanya ang satisfaksyon na iyon. Tama siya. Ngunit napakahirap manatiling kalmado kapag nakikita mong unti-unting sinisira ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang tiwala ng mga tao. Ang pangalan ng hasyenda. Si Jenny ang naging kanlungan ko. Sa tuwing pakiramdam ko ay sasabog na ako sa galit at frustrasyon, nariyan siya para pakalmahin ako. Ang kanyang presensya ay sapat na para ipaalala sa akin kung ano ang tunay na mahalaga. Huwag kang mag-alala, Marcos, sabi niya. Malalagpasan din natin to, magkasama tayo.
Ngunit ang pinakamabigat na dagok ay hindi pa dumarating. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga lumang dokumento sa bodega ng opisina, isang bagay ang nakakuha ng aking atensyon. Isang luma at maalikabok na kahon na may markang TIE, lumang kaso, 1,900 at 75 tandang bawas 2,000. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko ito. Puno ito ng mga legal na papeles, mga kasunduan at mga ulat. Habang binabasa ko ang mga ito, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw, Celia Reyes. Ang pangalan ng aking ina bago siya ikasal. Napakunot ang aking noo. Bakit may mga dokumento tungkol kay ina dito sa opisina ng hasyenda? Binasa ko ang mga papel ng mas maigi. Ito ay mga papeles ng isang kaso. Isang kaso ng pagnanakaw. Ang akusado, si Celia Reyes. Ang nag-aakusa, ang pamilya de la Cruz. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang aking ina, isang magnanakaw. Impossible. Ayon sa mga dokumento, halos 20 taon na ang nakalilipas, nagtrabaho si inay bilang isang labandera sa bahay ng mga de la Cruz. Isang araw, nawala ang isang mamahaling kwintas na pag-aari ng ina ni Freya. Si inay ang pinagbintangan. Kahit walang matibay na ebidensya, dahil sa kapangyarihan ng mga de la Cruz, nakulong siya ng ilang linggo. Nakalaya lang siya ng aksidenteng matagpuan daw ang kwintas sa ibang lugar. Pero ang pinsala ay nagawa na. Ang pangalan niya ay nadungisan. Ang kahihiyan ang nagtulak sa kanila ni Itay na lisanin ang kanilang dating tirahan at magsimula sa isang maliit na bukid sa liblib na bahagi ng San Isidro, ang lugar kung saan ako lumaki. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng saysay. Ang kahirapan na aming dinanas. Ang dahilan kung bakit tila may isang mabigat na pader sa pagitan namin at ng kabayanan. Ang lungkot na palaging nakikita ko sa mga mata ni Inay sa tuwing napag-uusapan ang nakaraan. Pero may isang bahagi ng kwento ang hindi ko maintindihan. Bakit ang mga dokumento ay nasa pag-iingat ng Hacienda de Villa? Dali-dali kong dinala ang mga papeles kay Tito Emmanuel. Nadatnan ko siyang nagkakape sa veranda. Nang makita niya ang mga dokumentong hawak ko, ang kanyang mukha ay biglang sumeryoso. Isang tingin ng pagsisisi at kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata. Alam ko, isang araw, makikita mo rin yan, mahina niyang sabi. Maupo ka, Marcos. May kailangan kang malaman. At doon, ikinuwento niya sa akin ang buong katotohanan. Noon pa man, may alitan na sa pagitan ng mga de Villa at de la Cruz. Si Don Emmanuel at si Mayor Alfonso ay magkaribal hindi lang sa negosyo, kundi maging sa politika. Nang mangyari ang kaso ng aking ina, si Don Emmanuel, na noon ay isa palang abogado, bago pa man niya minana ang hasyenda, ang tumulong sa aking mga magulang. Siya ang humanap ng paraan para mapatunayang walang kasalanan si inay. Siya ang nagbayad ng piyansa. At siya ang nakadiskubre ng katotohanan. Hindi nawala ang kwintas, Marcos, sabi ni Tito Emmanuel, ang boses niya ay puno ng galit na hindi pa rin kumukupas kahit sa paglipas ng panahon. It was all set up. Isang palabas. Anong ibig niyong sabihin, nanginginig kong tanong. Huminga siya ng malalim. Ang ina ni Freya ay may malaking pagkakautang sa sugal. Ipinagbili niya ang kwintas ng palihim. Para pagtakpan ang kanyang ginawa, nag-imbento siya ng kwento ng pagnanakaw. At ang iyong ina, ang pinakamahina at walang kalaban-laban, ang kanyang ginawang biktima. Napatakip ako sa aking bibig. Ang galit na naramdaman ko kanina ay wala sa kalingkingan ng galit na nararamdaman ko ngayon. Isang galit na nag-uugat sa maraming taon ng pagdurusa ng aking pamilya. Isang galit para sa isang kasinungalingan na sumira sa buhay namin. Pero may mas malala pa, Marcos, pagpapatuloy ni Tito Emmanuel. May nakakita sa ginawa ng ina ni Freya. Isang bata. Isang batang katulong na nagtago sa ilalim ng mesa. Nakita niya ang lahat. Sino po? Ang batang iyon ay si Freya. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Freya. Alam niya. Alam niya ang lahat mula pa sa simula. Ang kanyang ina ang may kasalanan, pero hinayaan niyang ang nanay ko ang magdusa. Hinayaan niyang makulong ang isang inosenteng tao para lang pagtakpan ang kasalanan ng sarili niyang ina. Ang panghahamak niya sa akin sa plaza hindi lang iyon dahil sa pagiging mahirap ko. Ito ay dahil sa tuwing nakikita niya ako, nakikita niya ang buhay na testamento ng kasalanan ng kanilang pamilya.
Ang galit niya sa akin ay galit sa sarili niyang konsensya. Tumayo ako, nanginginig sa galit. Kailangan niyang pagbayaran to, sabi ko, ang bawat salita ay may diin. Marcos, mag-isip ka, pigil sa akin ni Tito Emmanuel. Nag-isip na po ako. Buong buhay ko, tiniis namin ang kahirapan, ang kahihiyan dahil sa kanila. Hindi na ako papayag. Hindi ko na siya pinakinggan. Kinuha ko ang mga papeles at mabilis na naglakad palabas. Ang tanging nasa isip ko ay puntahan si Freya. Sumakay ako sa aking pick-up truck at pinaharurot ito papunta sa bayan. Sa biyahe, si Jenny ang paulit-ulit na tumatawag sa aking telepono. Malamang ay sinabihan na siya ni Tito Emmanuel. Hindi ko sinasagot. Ayokong may makapigil sa akin. Ito ay laban ko. Laban para sa nanay ko. Nadatnan ko si Freya sa opisina ng kanilang grocery. Pumasok ako nang walang paalam na ikinagulat ng kanyang mga empleyado. Nakaupo siya sa kanyang mesa, kausap ang isang supplier. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay nagpakita ng iritasyon. What are you doing here? Hindi ba't sinabi kong? Hindi ko na siya pinatapos. Ibinagsak ko ang mga papeles sa kanyang mesa. Basahin mo, utos ko, ang boses ko ay malamig na parang yelo. Napakunot ang kanyang noo. Kinuha niya ang mga dokumento. Habang binabasa niya ang mga ito, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang tapang at arogansya ay napalitan ng takot. Isang takot na hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Saan mo nakuha to? Nanginginig niyang tanong, hindi makatingin sa akin. Hindi yan ang mahalaga, sagot ko, lumapit ako sa kanyang mesa, sinandalan ito gamit ang dalawang kamay, at tinitigan siya ng may pagkasuklam. Ang tanong, Freya, ay bakit? Bakit mo hinayaang mangyari iyon sa nanay ko? Alam mo ang totoo, pero nanahimik ka. You let an innocent woman suffer to protect your mother's lies. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi mo naiintindihan. Ang alin ang hindi ko naiintindihan, sigaw ko, hindi ko na napigilan ang aking galit. Ang katotohanang dahil sa'yo, lumaki akong hinahamak ng mundo. Na dahil sa'yo, ang nanay ko, gabi-gabi, umiiyak ng palihim dahil sa kahihiyan na hindi naman niya dapat tinadala. Sabihin mo sa akin, Freya. Ano ang hindi ko naiintindihan? Umiling-iling siya, ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang pisngi. Bata pa ako noon. Natakot ako. Ang mommy ko, Lee. Natakot ka, tumawa ako ng mapakla. Paano naman ang nanay ko? Hindi ba siya natakot habang kinakalagkad siya papasok sa kulungan para sa isang kasalanang hindi niya ginawa? Ang pagiging bata mo ay hindi excuse para sa kasamaang ginawa mo, Freya. Ang mga empleyado sa labas ay sumisilip na, naririnig ang aming sigawan. Pero wala akong pakialam. May dalawa kang pagpipilian, sabi ko, ang boses ko ay muling kumalma, ngunit mas nakakatakot ang kalamigang ito. Una, aaminin mo sa buong bayan ang lahat. Lilinisin mo ang pangalan ng nanay ko. O pangalawa, ibibigay ko ang mga ebidensyang ito sa media at sa pulis. Sisirain ko hindi lang ang negosyo mo, kundi pati na rin ang pangalan ng pamilya de la Cruz habang buhay. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsusumamo. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang basag. Talunan. Please. Marcos. Huwag pagmamakaawa niya. Bago pa ako makasagot, isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ko mula sa pintuan. Marcos. Lumingon ako. Si Jenny. Nakatayo siya roon, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa likod niya ay si Tito Emmanuel. Lumapit si Jenny sa akin. Hinawakan niya ang aking braso. Tama na yan, mahina niyang sabi. Halika na. Umuwi na tayo. Tiningnan ko siya, pagkatapos ay si Freya na umiiyak sa kanyang silya. Ang galit sa aking dibdib ay nagsisimulang humupa, napapalitan ng isang nakakapagod na bigat. Hindi pa kami tapos, sabi ko kay Jenny. Umiling siya. Tapos na, Marcos. Tumingin siya sa akin ng may pag-unawa at pagmamahal. Ang paghihiganti, hindi niyan mabubura ang sakit. Lalo lang iyang magdadagdag ng sugat. Ang kanyang mga salita ay tumago sa akin. Tiningnan kong muli si Freya. Nakita ko hindi na ang halimaw na sumira sa buhay namin, kundi isang babaeng bilanggo rin ng kanyang nakaraan.
Isang babaeng duwag. Isang babaeng kahabag-habag. Ang paghihiganti ba talaga ang sagot? Ang pagpapakulong ba sa kanya o pagsira sa kanyang pangalan ang magpapabalik sa mga taon na nawala sa amin? Hindi. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang mga papeles mula sa mesa. Hinarap ko si Freya sa huling pagkakataon. Hindi kita ipapakulong, sabi ko, na lalo niyang ikinagulat. Pero may isang bagay kang kailangang gawin. Pupunta ka sa bahay. Haharapin mo ang nanay ko. At hihingi ka ng tawad. Tumalikod na ako at nagsimulang maglakad. Hinawakan ni Jenny ang aking kamay at magkasama kaming lumabas ng opisina. Iniwan si Freya na tulala at umiiyak sa gitna ng mga guho ng kanyang mga kasinungalingan. Habang naglalakad kami palayo, alam kong ito na ang tunay na pagtatapos. Ang sikretong matagal nang nakabaon ay nahukay na. At ngayon, oras na para sa pinakamahirap na bahagi, ang pagpapatawad. Hindi para kay Freya, kundi para sa amin. Para sa aming sariling kapayapaan. Ang pag-uwi mula sa bayan ay isa sa pinakamahaba at pinakatahimik na biyahe sa buhay ko. Si Jenny ay nasa aking tabi, ang kanyang kamay ay hindi bumibitaw sa akin, na para bang isa siyang angkla na pumipigil sa aking tuluyang pagkalunod sa dagat ng galit at sakit. Si Tito Emmanuel naman ay tahimik na nagmamaneho, paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin sa rearview mirror, nagbibigay ng espasyo para iproseso ko ang lahat. Ang galit na nag-aalab sa aking dibdib kanina ay napalitan ng isang nakakapanghina at malamig na pagod. Ang bigat ng 20 taong kasinungalingan ay tila pasan-pasan ko sa aking mga balikat. Ngayon naiintindihan ko na ang lahat, ang hirap, ang lungkot, ang distansya. Ngunit ang pag-unawa ay hindi agad nagdulot ng kapayapaan. Nagdulot ito ng mas maraming tanong. Paano haharapin ang bukas ngayong alam na ang lahat? Pagdating namin sa hasyenda, sinalubong kami ng katahimikan. Ang unang ginawa ko ay puntahan ang aking mga magulang. Kailangan nilang malaman ang lahat mula sa akin. Nadatnan ko sila sa kanilang bagong bahay, nagkakape sa maliit na beranda. Si Inay, habang nakangiti, ay may daladalang lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Si Itay naman, ang kanyang mga balikat ay tila permanenteng nakayukod dahil sa bigat ng buhay. Umupo ako sa harap nila. Si Jenny ay tumayo sa aking likuran, ang kanyang kamay ay nakapatong sa aking balikat, isang tahimik na paalala na hindi ako nag-iisa. Inay, Itay, may kailangan po kayong malaman, panimula ko, ang boses ko ay bahagyang nanginginig. At ikinuwento ko ang lahat. Ang pagkakadiskubre ko sa mga dokumento. Ang pag-uusap namin ni Tito Emmanuel. Ang katotohanan tungkol sa kwintas. At ang katotohanang alam ni Freya ang lahat mula pa sa simula. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang iba't ibang emosyon na dumaan sa mukha ng aking mga magulang. Pagkabigla, di paniniwala, at sa huli isang malalim na kalungkutan. Si Inay ay napahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luha na matagal na niyang itinatago. Si Itay naman ay napayuko, ang kanyang mga palad na nakapatong sa kanyang mga tuhod ay kumuyom ng mahigpit. Alam ko na, mahinang bulong ni Inay na ikinagulat naming lahat. Sa puso ko, matagal ko nang alam na hindi nawala ang kwintas na iyon. Tumingin siya sa akin, ang mga luha ay umaagos na sa kanyang pisngi. Pero ano ang magagawa namin, anak? Mahirap lang tayo. Sino ang maniniwala sa atin? Ang manahimik na lang at tanggapin ang kahihiyan ang tanging paraan para mabuhay tayo ng payapa. Ang mga salita niyang iyon ay tumusok sa aking puso. Ang kapayapaan na sinasabi niya ay isang kapayapaang nababalot ng takot at pagsuko. Iyon ang buhay na ipinagkait sa kanila ng mga De La Cruz. Hindi na po ngayon na sabi ko, hinawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Hindi na po tayo mananahimik. Hindi na po tayo matatakot. Ikinuwento ko ang paghaharap namin ni Freya, at ang kondisyong ibinigay ko sa kanya, ang humingi ng tawad. Kinabukasan, isang itim na sasakyan ang pumasok sa tarangkahan ng hasyenda. Ang buong komunidad ng mga manggagawa, na tila narinig na ang mga bulong-bulungan, ay tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Bumaba mula sa sasakyan si Freya. Wala na ang kanyang business suit at matapang na aura. Nakasuot lang siya ng simpleng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay maputla at maga ang mga mata, walang bakas ng kolorete. Ang dati mapagmataas niyang tindig ay napalitan ng pagkakayuko.
Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa bahay ng aking mga magulang, kung saan naghihintay kaming lahat, ako, si Jenny, si Tito Emmanuel, at ang aking mga magulang. Bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na pasanin. Pagdating niya sa harap namin, hindi siya makatingin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Tumayo si inay para harapin siya. Nanginginig ang mga labi ni Freya. Ilang sandali siyang walang masabi. Pagkatapos, sa isang iglap, lumuhod siya sa harap ng aking ina. Pipatawad po di. Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Patawarin niyo po ako, Aling Celia. Patawarin niyo po ang mommy ko. Patawarin niyo po ako sa pananahimik ko. Sa lahat-lahat po. Ang eksenang iyon ay surreal. Ang babaeng minsan ay tumingin sa akin na parang basura ay nakaluhod ngayon sa harap ng aking ina, nagmamakaawa. Ang galit sa aking dibdib ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng awa at katapusan. Tiningnan ni inay si Freya na nakaluhod. Dahan-dahan, lumuhod din siya para magpantay sila. Hinawakan niya ang mga kamay ni Freya. Tumayo ka, Hija, mahinahon niyang sabi. Umiling-iling si Freya. Hindi po hanggat hindi niyo po ako napapatawad. Isang ngiti, isang tunay at payapang ngiti, ang sumilay sa mga labi ng aking ina. Matagal na kitang pinatawad, Freya, bulong niya. Pinatawad ko na kayo noong araw na pinili kong magpatuloy sa buhay para sa aking pamilya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo. Ito ay para sa akin. Para makalaya ako sa galit. Tinulungan niyang tumayo si Freya. Ang nakaraan ay nakaraan na. Hindi na natin maibabalik ang mga nawalang taon. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas. Niyakap ni inay si Freya. Isang yakap na puno ng pagpapatawad at pagtanggap. At sa yakap na iyon, tila gumuho ang lahat ng pader na naghihiwalay sa aming mga pamilya sa loob ng 2 dekada. Umiyak si Freya nang umiyak sa balikat ng aking ina, isang iyak ng pagsisisi, ng pasasalamat at marahil ng kalayaan. Pagkatapos ng araw na iyon, nagbago ang lahat. Tinupad ni Freya ang kanyang pangako. Naglabas siya ng isang pampublikong pahayag, hindi nagbigay ng detalye tungkol sa kasalanan ng kanyang ina, ngunit sapat para linisin ang pangalan ni Celia Reyes. Inamin niyang nagkaroon ng malaking pagkakamali at misunderstanding ang kanyang pamilya noon at formal siyang humingi ng paumanhin sa pamilya Reyes. Ipinagbili niya ang karamihan sa kanilang mga negosyo para bayaran ang kanilang mga utang at para bigyan ng danyos perwisyos ang aking pamilya, isang bagay na tinanggihan ng aking mga magulang. Ang kapatawaran ay sapat na, sabi ni inay. Si Freya, na nawalan na ng lahat ng yaman at kapangyarihan, ay hindi na ang babaeng kinamumuhian ko. Naging isa na lang siyang tao, isang taong nagkamali at sinusubukang itama ang lahat. Naging mas tahimik siya, mas mapagkumbaba. Ang mga matang dati puno ng lamig ay nagkaroon na ng bahid ng lungkot, ngunit mayroon na ring bagong lalim. Habang ang pamilya de la Cruz ay humaharap sa kanilang pagbagsak, ang Hacienda de Villa naman ay lalong umunlad. Ang katotohanan ay lumabas, at ang respeto ng mga tao para sa akin at kay Tito Emmanuel ay mas lalong tumibay. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa loob ko. Ang pagpapatawad ng aking ina ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Ang paghawak sa galit ay parang pag-inom ng lason at pag-aasam na ang ibang tao ang mamatay. Ang pagpapalaya sa galit na iyon ang nagbigay sa akin ng tunay na kapayapaan. Isang hapon, habang nakaupo kami ni Jenny sa ilalim ng paborito naming puno ng akasya, pinagmamasdan ang gininto ang kulay ng palubog na araw, naramdaman ko ang isang kapanatagan na hindi ko pa naramdaman dati. Masaya ka ba? Tanong niya, isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Sobra, sagot ko. Dahil sa'yo. Tumingin ako sa kanya, sa babaeng naging ilaw ko sa pinakamadilim na bahagi ng aking buhay. Ang babaeng nagtiwala sa akin noong ako mismo ay walang tiwala sa sarili. Ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal ng walang takot. Jenny, sabi ko, ang puso ko ay kumakabog ng malakas, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa kasiguraduhan. Gusto kong bumuo ng sarili nating pamilya. Gusto kong ikaw ang maging nanay ng mga anak ko. Gusto kong ikaw ang makasama ko sa bawat paglubog at pagsikat ng araw. Lumuhod ako sa kanyang harapan, kinuha ang isang maliit na kahon mula sa aking bulsa, at binuksan ito.
Sa loob, isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang kumikinang. Will you marry me? Ang mga luha ng kaligayahan ay bumagsak mula sa kanyang mga mata. Tumango siya ng paulit-ulit, hindi makapagsalita. Marcus. Isinuot ko ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Niyakap niya ako ng mahigpit, at sa ilalim ng puno ng akasya, sa harap ng papalubog na araw, sinelyuhan namin ang aming pangako ng isang halik. Ang pagtanggap sa nakaraan at ang pagpapatawad ay nagbukas ng pinto para sa isang bagong pag-asa. Isang bagong simula. At sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, natagpuan ko na ang aking tahanan. Hindi sa isang mansyon o sa isang matagumpay na hasyenda, kundi sa mga bisig ng babaeng pinakamamahal ko. Ang araw ng aming kasal ay hindi isang marangyang pagdiriwang na puno ng mga politiko at mayayamang negosyante. Ito ay simple, taos-puso at puno ng mga taong tunay na nagmamahal sa amin. Ginanap ito sa lumang simbahan ng San Isidro, ang parehong simbahan kung saan ako nagsimba noong araw ng fiesta na nagpabago sa takbo ng buhay ko. Ngunit ngayon, wala nang bakas ng sakit at kahihiyan. Ang naririto lang ay pag-ibig at pasasalamat. Habang naglalakad si Jenny sa pasilyo ng simbahan, suot ang isang simpleng puting bestida na lalong nagpalitaw sa kanyang natural na ganda, pakiramdam ko ay tumigil ang oras. Ang kanyang ngiti na nakatuon lamang sa akin, ang nagsilbing sagot sa lahat ng tanong at pagdududa ng aking nakaraan. Sa tabi niya, naglalakad ang kanyang lola, si Nanay Cedes, na hindi mapigil ang pag-agos ng mga luha ng kaligayahan. Sa unang hanay ng mga upuan, naroon ang aking mga magulang, magkahawak kamay. Ang lungkot sa mga mata ni Inay ay tuluyan ng napalitan ng dalisay na saya. Si Itay, sa unang pagkakataon, ay nakatayo ng tuwid na tuwid, ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayukod, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Sa tabi nila, nakaupo si Tito Emmanuel, na parang isang tunay na ama na masayang ipinapasa ang kanyang anak sa altar. Nang marating ni Jenny ang aking tabi, hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig ito, ngunit naramdaman ko ang panginginig ng kilig at kaba. Umiti ako sa kanya. Handa ka na, bulong ko. Matagal na, sagot niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang aming mga panata ay hindi namin kinuha sa libro. Galing ito sa aming mga puso. Nagbalik tanaw ako sa aming mga pinagdaanan, mula sa tasang kape na palihim niyang iniiwan sa labas ng aking silid, hanggang sa gabing hinawakan niya ang aking kamay at sinabing ako ang pinakamatapang na taong kilala niya. Nangako akong aalagaan siya, igagalang at mamahalin sa bawat araw ng aking buhay. Nang si Jenny na ang nagsalita, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Marcus, panimula niya, minahal kita hindi dahil sa kung ano ang narating mo, kundi dahil sa kung sino ka. Minahal ko ang binatang puno ng pangarap kahit na ang mundo ay laban sa kanya. Minahal ko ang lalaking natutong bumangon sa bawat pagkatalo. At minamahal kita ngayon, hindi bilang si Sir Marcus ng hasyenda, kundi bilang si Marcus ko. Ang aking tahanan. Ang aking kapayapaan. Nangangako akong mananatili sa iyong tabi, sa hirap at ginhawa, sa bawat tagumpay at pagsubok, habang ako'y nabubuhay. Nang sinabi ng pari, "You may now kiss the bride," ang buong simbahan ay napuno ng palakpakan at hiyawan. Hinalikan ko si Jenny, isang halik na selyo ng aming walang hanggang pag-iibigan, isang halik na simula ng aming bagong buhay. Ang reception ay ginanap sa malawak na hardin ng Hacienda de Villa. Ang mga mesa ay puno ng pagkain, ang mga banderitas na gawa sa makukulay na papel ay nakasabit sa mga puno, at ang musika mula sa isang lokal na banda ay nagbibigay ng masayang himig. Ang mga bisita ay ang aming mga pamilya, mga kaibigan, at ang mga manggagawa ng hasyenda na naging bahagi na rin ng aming pamilya. Walang formalidad, puro tawanan at kwentuhan. Sa gitna ng kasiyahan, may isang bisitang dumating na hindi namin inaasahan. Nakatayo sa di kalayuan, malapit sa isang puno ng mangga, ay si Freya. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida, mag-isa, at tila nag-aatubiling lumapit. Ang mga tao sa paligid ay napansin siya, at ang masayang bulungan ay bahagyang humina. Si Jenny ang unang nakakita sa kanya. Hinawakan niya ang aking kamay. "Puntahan natin siya," sabi niya. Naglakad kami palapit kay Freya. Nang makita niya kaming palapit, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Congratulations, Marcos, Jenny," bati niya, ang kanyang boses ay mahina at halos hindi marinig.
Hindi ko gustong manggulo. Gusto ko lang iabot to. Inabot niya sa amin ang isang maliit na paper bag sa loob, isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol na gawa sa gansilyo. Para sa magiging unang anak ninyo, sabi niya. Pasensya na, ito lang ang kaya kong ibigay. Tiningnan ko ang sapatos, pagkatapos ay si Freya. Ang babaeng ito, na minsan ay nanghamak dahil sa isang pares ng mamahaling sapatos, ay nagbibigay ngayon ng isang regalo na gawa sa pagpapakumbaba. Isang bilog ang narating ng aming kwento. Salamat, Freya, sabi ko, at sa unang pagkakataon, ito ay taos puso. Ang nakaraan ay hindi na mababago, sabi niya, tumingin sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay malinaw na, walang bakas ng galit o pagkukunwari. Pero sana, sa hinaharap, mapatawad mo ako ng lubusan. At sana maging masaya ka. Karapat-dapat ka dyan. Tumingin siya kay Jenny. Alagaan mo siya. Napakaswerte mo sa kanya. Swerte po kaming dalawa sa isa't isa, magalang na sagot ni Jenny. Tumango si Freya. Aalis na rin ako. Babalik na ako sa Maynila. Magsisimula ulit. Siguro, yun ang tamang gawin. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago pa siya makalayo, tinawag ko siya. Freya. Lumingon siya. Salamat sa lahat, sabi ko. Napakunot ang kanyang noo, nagtataka. Kung hindi dahil sa iyo, pagpapatuloy ko, kung hindi dahil sa sakit na idinulot mo, marahil ay isa pa rin akong binatang kontento na lang sa pagbubungkal ng lupa. Ikaw ang nagtulak sa akin na mangarap ng mas mataas. Ikaw ang nagbigay sa akin ng apoy para lumaban. Ngumiti ako. Sa isang baluktot na paraan, bahagi ka ng kung sino ako ngayon. At para doon, nagpapasalamat ako. At, pinapatawad na kita. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, isa itong luha ng kaluwagan. Ngumiti siya, isang tunay at maliit na ngiti, bago tuluyang tumalikod at naglakad palayo, papalabas sa aming buhay, papalayo sa kanyang nakaraan, patungo sa kanyang sariling bagong simula. Bumalik kami ni Jenny sa salo-salo, magkahawak kamay. Ang musika ay muling lumakas, ang tawanan ay muling umalingaw-ngaw. Lumapit sa amin si Tito Emmanuel, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Ipinagmamalaki kita, Marcos, sabi niya, tinapik ang aking balikat. Hindi lang dahil sa narating mo, kundi dahil sa lalaking naging ikaw. Isang lalaking may talino sa isip, pero may mas malaking puso. Niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat po sa lahat, Tito. Kayo po ang naging ama ko. Ang gabing iyon ay natapos sa isang sayaw. Sa ilalim ng mga bituin at ng liwanag ng mga ilaw na nakasabit sa mga puno, isinayaw ko ang aking asawa. Habang magkayakap kami, bumulong ako sa kanya. Naaalala mo ba yung sinabi mo noon? Na gusto mong hawakan ang mga kamay ko habang buhay? Ngumiti siya. Naman. Itinaas ko ang aming magkahawak na kamay. Ang aking palad, kahit hindi nakasinggaspang ng dati, ay mayroon pa ring mga bakas ng pagtatrabaho. Ang kanyang palad, malambot at maalaga. Magkaiba, ngunit perpektong magkasama. Ang mga kamay na to, sabi ko, ang bubuo ng ating kinabukasan. Ang mag-aaruga sa ating mga anak. Ang mag-aalalayan sa isa't isa hanggang sa ating pagtanda. Isinandal niya ang kanyang ulo sa aking dibdib. Mahal na mahal kita, Marcos Reyes. Mahal na mahal din kita, Jenny Reyes, sagot ko, at hinalikan siya sa noo. Tumingin ako sa paligid. Sa masayang mukha ng aking pamilya at mga kaibigan. Sa malawak na lupain ng hasyenda na sumisimbolo sa aking paglalakbay. At sa babaeng nasa aking mga bisig na siyang aking hantungan. Ang buhay ay hindi tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagharap dito. Hindi tungkol sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagkatuto mula rito. At ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kapayapaan ng puso at sa pag-ibig na iyong natagpuan. Ako si Marcos. Dati ang mundo ko ay lupa. Ngayon ang mundo ko ay siya. At ito pa lang ang simula. Ang aming bagong simula. Para sa inyo, mga minamahal kong mambabasa at tagapakinig. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat sa bawat minuto at oras na inilaan ninyo, sa matyagang pagsubaybay sa bawat kabanata,
at sa pagsama sa mahabang paglalakbay ng buhay at pag-ibig ni na Marcus at Jenny. Kayo ang naging kasama nila sa kanilang pagtawa, pag-iyak at pagbangon. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para na rin akong naging si Marcus. Naramdaman ko ang kirot ng bawat pangungutya, ang bigat ng bawat hakbang paakyat mula sa putik ng kahirapan, at ang nag-aalab na pagnanais na patunayan ang sarili. Kasabay niya, naramdaman ko rin ang pag-asa na dala ni Jenny, ang kanyang pag-ibig na nagsilbing ilaw sa dilim at lunas sa mga sugat ng nakaraan. Ang pagsulat nito ay hindi lamang paghabi ng mga salita, ito ay isang biyahe ng iba't ibang emosyon, at isang malaking karangalan na maibahagi sa inyo ang bawat galit, kilig, lungkot at pag-asa. Higit sa isang kwento ng pag-ibig, hangad kong iwan sa inyo ang ilang mahahalagang aral. Ang kwento ni na Marcus at Jenny ay isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa ating sariling kalayaan at kapayapaan. Ito ay kwento ng pagbangon na hindi tayo hinuhubog ng ating pinagmulan o ng mapait na nakaraan, kundi ng ating mga desisyon, ng ating pagsisikap, at ng ating kakayahang tumayo muli matapos madapa. At syempre, ito ay kwento ng pag-ibig, isang pag-ibig na hindi lamang nagpapakilig, kundi isang pag-ibig na nagpapagaling, sumusuporta, at nagiging tunay na tahanan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang inyong saloobin? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na inyong napulot? Ang bawat opinyon ninyo ay mahalaga sa akin. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, malaking tulong po kung maibabahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang mas marami pa ang makakilala kina Marcus at Jenny. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Kayo ang nagbibigay buhay at kahulugan sa bawat salitang aking isinusulat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga susunod na kwento. Nagmamahal.